Hello, hello mga ka-fatig! Kumusta naman po kayo dyan? Long time no hear mga kapatid. Andito na naman po ang inyong lingkod na si Sister Mary nagbabalik. Ngayon, talakayin naman natin mga kapatid ang about sa woman in the Bible. Napakarami pong babae na naging bahagi ng ating kasaysayan sa ating Bible. Ngayon, tatalakayin naman natin mga kapatid kung sino nga ba, no? Kung sino sila Rahab at si Jehosheba. Sino nga ba sila? Sino po ang nakakakilala sa dalawang mahalaga rin na karakter na ito? Amen. Ngayon, ipakilala natin sila sa bawat isa. Si Jehosheba muna ang ating unahin, itong sila Jehosheba at Rahab, ito po ay yung mga babae din po na binanggit sa ating mahal na Bible, na nagpakita po sila ng katapangan at pananampalataya na matibay. Kaya naman po, ito at ilalarawan natin sila sa lahat. Si Jehosheba po, tinatawag ding Jehoshabet or Josaba, ang anak ni Haring Jehoram ng Juda. So siya po ay anak ni Haring Jehoram or Jehoram, ang hihirap po ng mga pangalan ng bansang Juda, ng lugar na Juda. Siya ang asawa ng mataas na saserdoteng si Jehoiada. Asawa po ni Jehosheba, yung isa sa mataas na saserdote na ang pangalan daw po ay si Jehoiada. Ayan. At naging tanyag siya dahil sa kanyang kagitingan, si Jehosheba, dahil sa pagliligtas niya kay Joash, ang sanggol na anak ni Haring Azaya mula sa massacre, sa family massacre na inutos ng reyna na si Atalaya, So lumalabas na hero itong si Sister Jehosheba natin, talagang niligtas niya pala yung isa sa mga anak at sanggol pa daw itong si yung anak ni Haring Azaya, Itinago niya si Joash, yung baby po, at ang kanyang yaya, sa templo daw po ng 6 years. Imagine, 6 years. At sa ika-7 years, nagplano sila ni Jehoiada para maibalik ang linya ng David, yung mga linya ni Haring David sa Juda, sa pamamagitan ng pagkokorona kay Joash bilang hari, yung baby po, yung baby sinagip ni Jehosheba, Amen. Talaga naman po talagang nakitaan natin ito ng courage, si Sister Jehosheba, So, kinikilala si Jehosheba bilang isang babaeng may matatag na pananampalataya at matalino din daw po ito na nakatulong upang ma-preserve po yung linya ni King David na mula rito ay magmumula ang ating mahal at banal na si Hesukristo. So yan po ang kwento ng ating kapatid na si Sister Jehosheba. Isa siyang matapang, matalino, at talaga namang matatag ang kanyang pananampalataya. Nakitaan natin siya ng courage, talagang buwis buhay yung kanyang ginawa, At ginabayan naman po siya ng Panginoon Diyos dito habang itinatago nila yung sanggol na si Joash. Kaya purihin ng Diyos, Amen. Ngayon dumako naman po tayo kay Rahab. Sino po si Rahab? Si Rahab ay isang babaeng taga Jericho daw po, na nagtatrabaho bilang isang patutot. And ano po ba yung patutot? Bago daw po ito sinakop ng mga Israelites, ang lungsod, Pinuntahan siya ng dalawang espiya or spy ng Israel at pinatuloy niya sila sa kanyang bahay.
No po? So, yung ibig sabihin po ng patutot, ang lalim po ng Tagalog, ano po? Ito ay isa siyang um, prostitute. Ano po? Si Rahab. Si Rahab ay isang prostitute na babae or babaeng bayaran. Ano po? Yun daw po ang trabaho ni Rahab. Ano po? Na tiga Jericho. At yes, ayun na nga po, ano, pinuntahan daw siya no, ng dalawang mga spy ng mga Israel. At pinatuloy naman daw po ito ni Rahab sa kanyang bahay, yung dalawang spy na yon. Alam niyang ibibigay ng Diyos sa mga Israelita ang lupain ng Jericho. Alam pala ni Rahab. Kaya hiniling niya sa mga spy na iligtas ang kanyang pamilya kapag dumating ang mga Israelita upang sakupin ang lungsod. Ano po? Talagang sinabi talaga ni Rahab na sige, itatago ko kayo, tutulungan ko kayo. Pero ang kapalit, iligtas niyo ang buong pamilya ko. Kapag sinakop na ng mga Israelita ang lupain ito, ang lungsod na ito. So ito na nga, no, tinulungan niya ang mga spy na makatakas no, sa pamamagitan ng pagpapalusot sa kanila, sa kanyang bintana, no, gamit ang pulang lubid. No po, gamit ang pulang lubid. Dahil sa kanyang pananampalataya at mga gawa, mga kapatid, nailigtas ang kanyang pamilya. At siya ay naging bahagi ng community ng mga Israelita. Imagine, praise God, no? Wala talagang pinipili ang Diyos. Gagamitin niya kahit sino pa sa atin, kahit ano pa ang iyong katauhan, kahit ano pa ang iyong katangian. Pero ang Diyos, wala yan tinatangi. Gagamitin niya kahit sinong gusto niyang gamitin para sa kanyang ikalulugod. Amen? Kaya naman, naging asawa niya, naging asawa ni Rahab si Salmon at nagkaanak sila ng isang lalaki na pinangalan ng Boaz. Ayan! Sinong hindi nakakakilala kay Boaz? Di po ba si Boaz at saka si Ruth ay naging mag-asawa? Yes, mga kapatid, siya ang nanay ni Boaz, si Rahab, na naging ninuno ni Haring David at kalaunan ay ni Jesus Christ. Biruin niyo po yan? Si Jesus Christ ay bali pang ilang generation na niya itong great grandmother, no? Si Rahab, no? Na dating prostitute. Oo. Biruin niyo yan, ang Diyos makapangyarihan, talagang gagamitin niya maging sino ka man. 'Di ba? Ang kwento ni Rahab ay nagpapakita na kayang baguhin at gamitin ng Diyos ang sino man na handang magtiwala at manampalataya sa Kanya, anuman ang kanilang pinagmulan. So pareho nagpakita sina Jehosheba at Rahab ng matatag na pananampalataya sa ating mahal na Diyos. At naging instrument po sila upang matupad ang kanyang mga plano. So hanggang dito na lamang po mga kapatid, at purihin ng Diyos ng higit sa lahat. Naipakilala na natin kung sino si Jehosheba at si Rahab sa Biblia. Sa mga susunod ay maipapakilala naman ako sa inyong bagong karakter sa Biblia, kaya wag po kayong mawawala. To God be all the glory. Bye! From Dream Team Jesus, USA and Canada.